patungong China si DILG Secretary Mar Rojas bilang Special Envoy ng Pilipinas para sa gaganapin na China-ASEAN Expo bukas. Wala raw kinalaman ang kanyang bagong tungkulin sa naging bangayan ni na Enrile at Trillanes na tumayo raw backdoor negotiator sa usapin sa China. Live mula sa Pasay City, may report si Sherry Ann Torres. Sherry Ann? Yes, Jessica, 7:35 nga ngayong gabi ay lumipad na patungong China itong si Interior and Local Government Secretary Mar Rojas na siya nga ring itinalaga na Special Envoy to China ni Pangulo Aquino. Magkasunod na dumating sa Ninoy Aquino International Airport sina DILG Secretary Mar Rojas at Presidential Spokesman Edwin Lacerda. Sabay silang sumakay sa 7:35 p.m. flight ng China Southern Airlines. Sa panayam, kinumpirma ni Rojas na pangalawa lang sa kanyang pakay sa China ang pagdalo sa China-ASEAN Expo. Prioridad daw talaga niya ang pakikipagpulong kay Vice President Xi Jinping ng China. Kabahagi ito ng diplomasya sa pagitan ng dalawang bansa na nagkakaroon ng hindi pagkakaintindihan tungkol sa mga ilang bagay. No? So hindi naman po pwede na i-atras lang natin ang interes ng ating bansa para lamang na smiling ang lahat. No? Pero hindi naman tayo naghahanap ng away or kalaban. Jessica, tumanggi itong si Secretary Rojas na sabihin kung may kinalaman sa Panatag Shoal o Scarborough Shoal, yung kanyang pakikipagpulong nga dito kay Vice President Sin. Pero inamin niya kanina na yung biglaan daw niya na pagpunta naman sa China, wala daw itong kinalaman doon sa nangyari sa Senado kahapon. Okay. Nautusan po tayo na maging messenger at magdala, maghatid ng pananaw ng Pangulo at ng kanyang gobyerno tungkol sa ilang mga bagay sa pagitan ng Pilipinas at China. Sir, yung pagiging messenger ni Cuba, will it entail traveling to China personally to convey that message? Oo. Hindi pwedeng i-text. Si DILG Secretary Mar Rojas ang tatayong Special Envoy ng Pilipinas sa ika-9 na China-ASEAN Expo sa mga susunod na araw. Ito ay tauna pagtitipon ng China at ng mga miyembro ng ASEAN para isulong ang pagtutulungan sa turismo, kalakalan at iba pang issue. Ayon kay Rojas, kinausap daw siya ni Pangulong Aquino kahapon tungkol dito. Pero hindi niya masabi kung may kinalaman ito sa back-channel negotiations kung saan kasali si Senador Antonio Trillanes IV. Nag-usap po kami ni Secretary Albert Del Rosario kagabi. Matapos akong mautusan ng Pangulo, binigay niya yung broad brushstroke kung ano ito at yung detalye ay nanggaling sa kay Secretary Del Rosario. Palagay ko panibago naman ito or kung ano man yun, iba naman yun at wala hong sinasabi ang Pangulo tungkol doon. Back-channeling ang tawag sa mga pag-uusap sa labas ng formal na negosasyon. Natural lang daw na meron ito lalo na kung walang pag-usad sa formal na negosasyon. Common practice din naman sa mga bansayan. Ano? May mga sitwasyon kasi na nangangailangan ng back-channel, yung mga Ministry of Foreign Affairs at DFA nung bawat panig. May mga constraints sila meron silang hindi masabi sa isa't isa. Pero ayon sa isang foreign policy expert, nagkakaproblema ngayon dahil tila hindi raw pareho ng isinusulong si Trillanes at ang Department of Foreign Affairs. Yung apparent na contradiction dun sa mga position ni Senator Trillanes at ng DFA, isa pa yan na cause for concern. Kasi nga, parang yung back channel, iba yung point of view dun sa main channel, kumbaga, no? So, nakakatakot yan, no? Kailangan kasi consistent, kailangan ding united yan. Habang patuloy ang negosasyon sa pagitan ng China at Pilipinas, kinumpirma ng DFA at ng Department of National Defense na may nananatiling 3 barko ng China sa Panatag o Scarborough Shoal. The only thing that I could say is for now there are 3 Chinese boats there. The rope barrier is still there. And the communication lines are open between the two sides. Hindi naman bababa sa 5 ang namataang barko ng China sa May Kalayaan Group of Islands. We are monitoring through our air assets. We fly there almost every day to make sure to account
and to monitor the activities in the area. Jessica, nilinaw nito si Presidential Spokesman Edwin Lacerda na sa pagkakataon lang daw na ito magsisilbi bilang Special Envoy ng Pangulo itong si DILG Secretary Mar Rojas. Nilinaw din niya na yung biglaang pagbiyahe sa China ni Secretary Rojas ay wala rin daw kinalaman doon sa mga sinabi kahapon nitong si Senador Trillanes. Samantala, sabay daw silang babalik sa Pilipinas ni Rojas kung hindi sa Sabado ay sa Linggo. At idadagdag ko lamang, Jessica, ay nagplano na raw o meron na talagang sinabi si Pangulong Aquino na sa susunod o sa mga susunod na araw ay kanya nang pupulungin itong si Trillanes. Jessica? Okay. Ang kailangan maliwanagan ngayon sa Malacanang. Does that mean na out na si Trillanes as a back channel negotiator? Oo, Jessica, eto tinanong ko kanina kay Presidential Spokesman Lacerda bago sila patungong China at ang sabi niya, isa raw sa mga ibinigay na utos sa kanila ni Pangulong Aquino ay wag na munang magbigay ng anumang komento patungkol dito dahil nga raw baka ma-inflame pa. Iintayin daw muna ni Pangulong Aquino na makausap si Trillanes at marinig ang kanyang bahagi dito nga sa usaping ito bago daw sila uli magbibigay ng anumang pahayag tungkol dito. Jessica? Okay, kasi parang malinaw na ganon, di ba siya? Kasi may bago ng special envoy So, what happens to Trillanes now? Okay, in-invite siya or he volunteered? Kailangan liwanagan. Oo, tama ka dyan, Jessica. Pero ang sabi rin nila, Sherda, kanina, gusto raw nila na maging mas maingat sa punto na ito, lalo na nga raw at meron ding usapin na nakapagitna sa nangyari kahapon sa Senado at sa ngayon ay mga development na rin. Okay, Jessica. pero itong dadaluhan ni Secretary Mar Rojas is just an expo, di ba? Parang trade exposition yan Did they say na meron talagang magaganap na medyo formal negotiations specifically on the West Philippine Sea issue or ano lang ba yan? Chikahan lang ba yan o parang hi-hello lang? Oo, Jessica, sabi ni Secretary Rojas kanina, in 2 to 3 days, mangyayari talaga yung pakikipagpulong niya dito kay Vice President Sin. Nung pagkatapos kasi ng on-cam interview sa kanya kanina na media, tinanong ko siya, tatapusin mo ba yung expo? Dahil ito ay magtatapos sa Martes. Pero sabi niya, hindi naman talaga yun ang priority, kundi yung meeting dito kay Vice President Sin. So, doon lamang daw siya sa opening ceremony nun ngang event doon sa China pagkatapos sa harapin niya yung kanyang pakikipagpulong sa Vice Presidente ng China. Jessica? Okay, maraming salamat, Sherry Ann Torres.